Amen. Tignan niyo, mami na mahal. Ang sabi, ganyan ang ilan sa inyo. Ganyan ang buhay natin dati, katulad po namin. Kami po'y mga lasenggo, kami po'y dating mga basagulero, kami po'y dating maraming bisyo, mami na mahal. Kami po'y dating magnanakaw, dating mga drug addict. Katulad po ng mga binanggit dito, mami na mahal. Ngunit sabi po rito, ganyan ang ilan sa inyo, ngunit naugasan na kayo. Binanal na kayo. Inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ang mga tunay na mga saints noon, mami na mahal, sabi ng Biblia, galing sila sa kadiliman. Sabi ng St. Peter, sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, galing sila sa kadiliman, mami na mahal, at sila po'y dinala ng Diyos sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Galing sila sa kadiliman, dati pong masama ang buhay nila, mami na mahal, ngunit sabi po rito, ngayon sila yung mga, sabi, lahing hirang. Sabi, a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, bansang banal, bayang pag-aari ng Diyos. Pero dati, sabi ng Biblia, sila po ay mga dating nasa kadiliman at dinala ng Diyos sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Kaya hindi basahin natin, 1 Peter chapter 2 verse 9. Dito sa aklat po ng 1 Peter chapter 2 verse 9. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari, pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang mga katangian ng mga Kristiyano noon at maging sa mga Kristiyano ngayon. Dati silang mga makasalanan, dating nasa kadiliman, pero dinala ng Diyos sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Ngayon sila po, maminamahal, ay sabi rito, a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Sila ngayon ay may bayang pag-aari ng Diyos, bansang banal, makaharing saserdote, isang lahing hinirang ng Diyos mula sa kadiliman, dinala ng Diyos sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Kaya kung matutunghayan niyo po, dito maminamahal, sabi ng Biblia, sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 15 up to 16, si Saint Paul, maminamahal, na nababasa po natin dito sa banal na kasulatan. Katunayan, si Saint Paul po, maminamahal, ang napakaraming ebanghelyo na naisulat dito sa Biblia. Si Saint Paul, maminamahal, ang sabi ng Biblia, ang kanyang buhay noon ay sabi niya, tinawag niya ang kanyang sarili na pangulo ng kasamaan, pangulo ng kasalanan. A saint, sabi rito, a saint is not some spiritual Christian. Sila po, maminamahal, ay hindi po talaga mabubuting tao noon, pero sila po, maminamahal, ay naging mabuting tao simula nung sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Katunayan, sinabi mismo ni Apostol Pablo, I am a chief sinner. Amen. Sinabi niya na siya ang pangulo ng pinaka makasalanan sapagkat, mga minamahal, pinapatay niya ang mga unang mga Kristiyano noon. Siya ang pumatay kay Esteban. Siya po, maminamahal, ang umusig sa mga mananampalataya noon. Pinakukulong niya. Pinapakain sa leon. Maminamahal, talagang tinutugis niya sapagkat siya po ay dating abogado. Siya po ay dating senador. Maminamahal, nung siya po ay nasa reliyon pa ng mga Hudyo. Pero nung siya po ay kinabagan ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, natanggap niya, maminamahal, ang biyaya ng Diyos na siya po, maminamahal, ang naging saints. Kaya nga, ang tawag natin sa kanya ngayon, Saint Paul. Saint Paul. Si Saint Peter, ang tawag natin Saint Peter. Sila Mary Magdalene, babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw, Saint Mary Magdalene. Ang pangalan nila ngayon, maminamahal. Naging saint sila. Sabi rito sa, buksan po natin ang 1 Timothy chapter 1, verse 15, maminamahal, hanggang 16, ito po ang buhay, maminamahal, ni Apostol Pablo noon, nung hindi pa siya tinawag ng ating malapang na isa po siyang Hudyo. Maminamahal, ngayon ay naging mananampalataya ng ating malapang na Kristo. Buksan po natin ang 1 Timothy chapter 1, verse 15 up to 16. Dito sa unang Timoteo, kabanatang 1, talatang 15 at 16. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas sa mga makasalanan. At ako ang pangulo sa mga ito. 16, gayon may dahil dito kinahabagan ako upang sa akin na pangulong makasalanan ay maipahayag
maipahayag si Jesucristo sa buong pagpapahinuhod niya na halimbawa sa mga magsisisampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Amen. Amen. Nakita niyo, maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, siya po, maminamahal, ay Pangulo ng makasalanan. Ngunit, sabi rito, maminamahal, ngunit siya po, maminamahal, ay kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Sabi, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Jesucristo ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang Pangulo ng lahat ng makasalanan. Amen. Sabi ng verse 16, gayunman dahil dito kinabagan ako upang sa akin na Pangulong makasalanan ay maipahayag si Jesucristo ang buong pagpapahinod niya na halimbawa sa mga nagsasampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Yan po, maminamahal, ang tunay na mga saints sa Bible. Hindi katulad ng ating nakasanayan sa ating kinagisnang reliyon na bago ka naging saint, maminamahal, pag-aaralan 100 taon ng buhay mo. Tapos, matagal ka ng patay bago nila i-declare na saints ka. Ibig sabihin, maminamahal, naghihirap ka na sa impyerno, tapos biglang after na nasa impyerno ka, after 100 taon ka naghihirap sa impyerno, yung pala, saint ka pala. Doon ka palang iahon, 100 taon ka na naghihirap sa impyerno. Hindi ganun ang Diyos, maminamahal. Dito pa lang malalaman mong saints ka at kailangan habang nabubuhay ka, tanggapin mo po, maminamahal, na ikaw ay makasalanan, tanggapin mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas para ikaw po, maminamahal, ay mapabilang sa mga santo, sa mga saints. Amen. Kasi kung hindi ka mapabilang sa saints, dalawa lang ang uri ng tao, saints or sinner. Wicked or righteous. Kapag hindi ka kabilang sa righteous, hindi ka kabilang sa saints, maminamahal, ikaw po yung wicked. Ikaw po, maminamahal, ay sinner. Sabi ng Biblia, ang mga makasalanan ay hindi magmamana ng kaharian ng langit. Sabi ng Biblia. Kaya nga, ang mga makasalanan, sabi, ay walang pagsalang ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, makikita po natin dito, maminamahal, sa mga talata, yung buhay po ng mga unang mga Kristiyano noon. Sabi rito, unang-una, ang mga Kristiyano noon ay lumalakad sila, maminamahal, sa tinatawag po na pakikipagkaisa, unity. Unity. Walking in unity. Sabi, walking in new life. Basahin po natin, maminamahal, sa Efeso 4, talatang 3, talo natin ng 24, sila po ay lumalakad po sa bagong buhay. Sila po ay lumalakad sa pagkakaisa. Walang division, walang pagkakabahagi. Ang mga totoong mga saints sa harapan ng Diyos, sila po ay nagkakaisa sa pananampalataya. Basahin po natin. Dito sa Efeso chapter 4 verse 3, italon ng 24. Efeso chapter 4 verse 3. Na pagsakitan ninyong ingatan ng pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Talon ng 24. Sabi dito, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Amen. Na. Yan po ang buhay ng mga mananampalataya, maminamahal. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the band of peace. Sila po'y, pinagsasakitan nila, maminamahal, na ingatan yung pakikipagkaisa. Nakikipagkaisa sila, maminamahal, sa tali. Sabi rito, sa tali ng kapayapaan. At ang sabi, na kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Sila po, maminamahal, ay nagbibihis ng bagong pagkatao. Sabi nga ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. All things has passed away. Behold, all things are become new. Ang mga totoong mga saints, meron silang bagong buhay. Dati, once upon a time, sila po yung mga magdanakaw, sila po yung nagmumura, sila po ay basagulero, sila po yung naglalasing, sila po, maminamahal, ay gumagawa ng mga karumal-dumal sa harapan ng Diyos, pero sila po ay nangagbihis ng bagong pagkatao ayon sa Diyos na lumalang sa atin, sa katwiran, sa kabanalan at sa katotohanan. At ang sabi pa po, maminamahal, ito pa po ang buhay ng mga saints sa harapan ng Diyos. Sabi, walk in love. Lumalakad sila sa pag-ibig. Sabi ng Ephesians 5:2.
Dito po sa aklat po ng Efeso chapter 5 verse 2. Sabi dito, Efeso 5:2. At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kanya sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Sa 8. Talon ng 8, sapagkat noong panahon, kayo'y kadiliman, datapat ngayon, kayo'y kaliwanagan sa Panginoon, magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. 17. Talo ng 17 ulit. Talon ng 17, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. Yan po, maminamahal ang mga totoong mga mananampalataya, maminamahal na lumalakad sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, the life of a saints. Amen. Ito po ang buhay ng mga santo, mga minamahal. Unang-una sabi rito, magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo. Amen. Lumalakad sila sa pag-ibig, at sabi, lumalakad sa liwanag. Sabi ng verse 8, sapagkat noong panahon kayo'y nasa kadiliman, na dapat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng anak ng kaliwanagan. Lumalakad sila sa liwanag. Ibig sabihin ng liwanag, maminamahal, ay gumagawa sila ng katuwiran. Hindi kadiliman, hindi kasamaan. Sila po'y lumalakad sa kaliwanagan, lumalakad sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi pa ng verse 17, lumalakad po sila, maminamahal, sa karunungan. Alam nila yung tama at mali. Maminamahal, hindi katulad sa ating kinagis ng reliyon. Hindi natin alam kung alin ang tama. Hindi natin alam kung alin ang totoo. Kung ano yung kinamulatan natin, sinusunod na lang natin. Hindi natin alam kung tama ba ito, ito ba'y kalooban ba ng Diyos. Kasi nakagis na natin. Pero sabi ng Biblia, ang mga totoong mga saints sa harapan ng Diyos, sabi, sila po, maminamahal, ay hindi mga mangmang, kundi nauunawaan nila kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga banal na salita. At ang sabi pa po, maminamahal, sa Ephesians chapter 4 verse 31 hanggang 32, maminamahal, at itaas natin ang 26 hanggang 28, makita po natin kung paano po lumalakad sa kalooban ng Diyos ang mga totoong anak ng ating dakilang Diyos, ang mga totoong mga saints sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang sabi rito, Efeso 4, 31 hanggang 32, at itataas natin ang 26 hanggang 28. Dito sa aklat ng Efeso, chapter 4, verse 31 hanggang 32, talo ng 26 hanggang 28. Sa 31, Efeso 4:31, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. 32, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, mga mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Talo ng 26, kayo'y mga galit, at huwag kayong magkasala, huwag lumubog ang araw sa inyong galit. 27, nibigyan daan man ng dyablo. 28, ang nagnanakaw ay huwag nang magdakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang totoong mga tunay na anak ng Diyos. Yan po ang mga tinatawag na mga banal sa harapan ng Diyos. Sila po, sabi ng Biblia, magmagandang kalooban kayo, magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, magpatawaran sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Ang mga totoong mga Kristiyano, maminamahal, hindi yan nagtatanim ng sama ng loob. Sabi, lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panlilibak ay maalis nawa sa inyo. Habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, kinakailangan maalis sa atin ang mga bagay na ito, maminamahal, bilang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Ang sabi, kung kayo'y magagalit, huwag kayong magkasala. Amen. Huwag malulubugan ng araw ang ating galit. Kung tayo po ay nagagalit po tayo, minsan maminamahal, hindi po maalis na nagagalit din tayo, naiinis din tayo, pero huwag pong malubugan ng araw. Sabi, huwag natin bibigyan ng daan ng dyablo. At sabi, ang magnanakaw ay huwag na magnakaw pa. Bagkus magpagal, igawa ang kanyang mga kamay na mabuting bagay upang siya ay may maibigay sa nangangailangan. Kung dati tayo pa ang kumukuha, ngayon tayo magbibigay sa mga nangangailangan, sa mga taong
kailangan ng ating tulong. Pero dati tayo po ang gumagawa ng masama, tayo ang nagnanakaw, pero ngayon tayo naman po ang magbibigay. Yan po, maminamahal. At isa pa sa katangian ng mga saints, dito sa Colossians, makikita po natin sa Colossians 1, talatang 9 hanggang 12, paano po maminamahal ang mga Kristiyano sa Colossians na lumalakad bilang mga saints sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Basahin po natin Colossians 1, 9 hanggang 12. Dito sa Colossians chapter 1 verse 9 up to 12. Dahil dito'y kami naman, mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng pagingi na patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Jis, upang kayo magsilakan ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kalaman ng Diyos. 11, na kayo palakasin sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kalwalatian sa buong pagtitiis at pagpapanginuhod na may galak. 12, na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Amen. Amen. Yan, maminamahal ang buhay ng mga saints. Ang sabi ng banal na akslata, maminamahal, hindi sila nagsisitigil sa panalangin. Ang mga mananampalataya, maminamahal na tinawag na saints, dapat may bahagi sa panalangin. Bahagi ng buhay nila ang panalangin. Sabi dahil dito, hindi kami mga minamahal nagsisitigil sa panalangin at pagingi pagingi na patungkol sa inyo upang kayo puspusin ng kaalaman. Ang sabi sila'y nagsisilakad na nararapat sa Panginoon. Ibig sabihin, pinakikinggan nila ang salita ng Diyos para malaman nila, maminamahal, kung paano lumakad na nararapat sa Panginoon. Sabi rito, magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilagos sa kaalaman ng Diyos. Sila po'y nagbubunga ng mabuti. Maminamahal at lumalago patungkol sa kaalaman sa salita ng Diyos. At ang sabi pa rito, maminamahal, na sila ay lumalakad ng buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak. Handa silang magtiis kahit minsan mahirap ang pagiging Kristiyano, malayo ang gawain, maminamahal, may mga sakripisyo, may mga pag-aayuno, may mga pagsubok. Sabi, ngunit sila po, maminamahal, ay lumalakad na may pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak. At ang sabi, laging nagpapasalamat sa Ama na paging dapat sa atin upang makibahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Sila po'y palaging mga minamahal nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, mabuti man o masama, nagpapasalamat sila sa ating mahal na Panginoon. Kaya pag ganito ang ating buhay bilang mga tunay na mga mananampalataya, sabi po sa huling talata, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 hanggang 17, hanggang 18, mababasa nyo po, mga minamahal, darating ang araw, ang mga saints, ang mga banal, ay kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan po ng rapture. Mga minamahal, sa pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang unang kukunin niya yung mga nangamatay na naglingkod sa Diyos. Kinamatayan na nila ang paglilingkod sa Diyos. Pangalawa, mga minamahal, ay mga nabubuhay na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kukunin sila ng ating dakilang Diyos. Unang-una yung namatay, pangalawa po yung mga nabubuhay na patuloy na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Basahin natin ulit talata 1 Thessalonica 4, 16 hanggang 18. Dito sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 16 up to 18. Sapagkat ang Panginoon din ang babawang mula sa langit, may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. 17, kung magagayon, tayong bubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. 18, kaya't mag-aliwang kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang ating tinatawag, maminamahal na dakilang mitiin. Balang araw, maminamahal, tayo po ay kukunin ng ating mahal na Panginoon. Ang unang kukunin ay ang mga namatay. Alam niyo yung mga namatay ngayon, maminamahal, hindi pa po lubos yung kanilang kagalakan. Hindi pa lubos yung kanilang kakaligtasan, sapagkat para lamang po silang nasa magandang pangarap. Parang panaginip lang yung buhay nila sa langit ngayon. Kasi spirit, yung kaluluwa pa lang ang nasa kanilang, ang nasa langit, maminamahal. Pero
kapag nagbuo na sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, magbubuo uli, maminamal yung body, soul, and spirit. At talagang kung ano yung nararamdaman natin ngayon, yun ang mararamdaman nila, mararamdaman ng mga mananampalataya sa pagbabalik ng ating pinakamamahalang Panginoon, mabubuo uli ang ating body, soul, and spirit. Pero ngayon, yung mga nangamatay na naglingkod sa mahal na Panginoon ay parang nandun lamang sa napakagandang pangarap. Parang pangarap pala, parang panaginip pa lang yung buhay nila ngayon na nasa langit, maminamahal. Hindi pa lubos ang kanilang kagalakan. Pero sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, sabi ang mga nangamatay ang unang kukunin ng ating mahal na Panginoon at tayong mga nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa alapa upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ginto'y sa Panginoon tayo magpakailan-kailan pa man. Amen. Tayong mga nabubuhay na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa gabing ito,